Mapagpalang araw kaibigan. Nandito po ang paliwanag ni Dr. Gary C. is about lemon. Kasi umiinom ako kada umaga ng garlic water with lemon. Yung garlic nilalagyan ko pa ng lemon. Ito kanyang paliwanag po sa YouTube na aking pinanonood ngayon. Pakinggan natin si Dr. Gary C. Kaya ko nung kumanta ng Smile. So anyway, yan na po yung Smile. So, umpisa na natin ang ating tatalakayin ngayon, no? Ngayong gabi. Ngayong gabi, sa mga ibang nanonood na sa ibang bansa, magandang umaga at magandang hapon po. Ang ating topic po ngayon ay tungkol po dun sa tinatawag na lemon water. Marami po ako natatanggap na tanong tungkol sa, Doc, okay po ba yung inom ako ng lemon water? Meron akong GERD, o kaya, Doc, may high blood ako, hindi ba makakasama sa akin yan? So, una-una, water is mahalaga yan, di ba? So, ang ininom nating tubig, yung plain water lang muna, no? Maski na anong klaseng tubig yan, tap water, mineral, purified, no? Lahat yan ay mahalaga pag pinag-usapan ng tubig dahil ang tubig ay mahalaga sa normal function ng ating buong katawan, mula ulo hanggang paa. Sa isang lecture na gagawin ko, ipapaliwanag ko ano ba talaga ang importance ng pag-inom ng tubig. Ano yung naibibigay na itong mabuti sa ating katawan. So sa ibang lecture, tatalakayin natin yan. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin yung lemon water. So may mga nagtatanong din sa akin, Doc, paano ba hinahanda yan? Kano karami ang pwedeng inumin sa isang araw? Yan ba'y pwedeng magkaroon pa ng problema tulad ng pagkakaroon ng bato sa bato? Yan ba'y nakakataas ng uric acid? So ngayon po, ipapaliwanag ko sa inyo, una, yung advantage ng pag-inom ng lemon water. Paano ang tamang preparation? Kasi ang daming iba-iba maririnig nyo, iba-iba eh. Kaano karami inumin, kailan dapat inumin, at ano rin yung bawal. Sino yung mga bawal uminom ng lemon water? So ito yung 5 tatalakayin natin ngayon. Okay? So, before we start, importante muna natin ipaliwanag. May advantage ba? Siyempre, yung pag-inom lang ng tubig may advantage. Ngayon, kung lalagyan nyo pa ng lemon, madadagdagan ng mga minerals, vitamins, at may health benefits din yan. Pero ang tanong, ano muna ang lemon? Okay, ito po. Ang scientific name po ng lemon ay citrus lemon. Citrus lemon. Okay? Ito yung tinatawag nating world's most popular citrus fruits. Kasi pag pinag-usapan natin ng citrus fruits, no, kasama na po dyan, di ba, yung orange, yung dalandan, di ba? Yung kalamansi, kasama din dyan, no? So, lahat ng medyo maasim-asim, no? Pero, pag pinag-usapan natin ng lemon, ito yung pinakakilala sa buong mundo. Okay? So, ang tanong, ano bang dulot na mabuti sa katawan natin itong lemon? Ang lemon, una-una, ay mayaman sa vitamin C. Lahat ng mga citrus fruits ay mayaman sa vitamin C. Bagamat alam natin na ang vitamin C ay malaking tulong yan para sa resistensya, alam natin na ito yung nagpapalakas ng immune system, baka hindi nalalaman ng iba na ang vitamin C din ay tumutulong yan para sa mabilis na pag-heal ng ating katawan. Kung tayo nagkaroon ng injury, halimbawa, nasugatan ka, o kaya nagkasakit ka, yung mabilis na paggaling nyo ay nakasalalay din sa mataas na vitamin C sa inyong kinakain o naiiwan sa inyong katawan. Ang lemon po, no? Ang isang lemon ho ay 30 milligrams of vitamin C ang naibibigay nito sa ating katawan. At ang 30 milligrams ay 33% na ng kailangan ng bawat lalaki. Sa babae naman, 40% na yan sa kailangan natin sa tinatawag na daily recommended daily allowance o RDA. Ibig sabihin, ano ba ang pinaka-minimum na kailangan natin sa katawan na vitamin C? Sa lalaki po, kailangan 90 milligrams. At sa mga babae naman, 75 milligrams. Yan yung pinakamababa. Nakadalasan nakukuha naman sa pagkain. Ang problema lang, kung mas mataas ang pangangailangan ng katawan nyo. Kasi ang vitamin C, depende rin yan kung ikaw ay halimbawa may sakit, kung ikaw ay kumakain ng sapat, kung ikaw ay nagkakaedad, kung ikaw ay naninigarilyo, mas mataas na vitamin C ang kailangan nyo. Kung kayo po ay halimbawa buntis, mas kailangan nyo rin ng vitamin C at iba pang mga minerals. Kung kayo po ay halimbawa ay sipunin o may mga sakit na nangangailangan ng mas mataas na vitamin C, kukunin na natin yan sa ating mga kinakain.
So yung lemon, isa yan sa parte ng ating kinakain. Pag kulang pa, doon pumapasok yung pandagdag o yung mga supplementation, mapakapsul o mga syrup para sa mga bata. So ang vitamin C, bakit importante yan sa wound healing? Kasi ang vitamin C, mahalaga sa formation ng collagen. Ang collagen, na alam ng lahat, ay para sa wrinkles, so it's for beautiful skin. Pwede rin po ang collagen na tumulong sa mga may arthritis dahil yung tinatawag na cartilage ay umaasa rin sa collagen. So marami pang benefits ang cartilage. So yan ay kailangan ng vitamin C para tumubo sa ating katawan o dumami sa ating katawan. So, bukod doon, alam niyo po ba na ang vitamin C ay mahalaga rin yan para better ang absorption ng inyong kinakain o mga ininom na supplements na iron. Yan yung mga ferrous sulfate, di ba? Makain ka ng atay, pampataas ng inyong dugo o kaya pampataas ng inyong hemoglobin o red blood cell, kailangan ng vitamin C for better absorption. So, yan yung tatlo. So, yung lemon, may vitamin C. Ang importance ng vitamin C, number 1, boost your immune system, increase resistance. Number 2, tumutulong sa collagen na nabanggit ko. At tumutulong din po yan sa absorption, better absorption ng tinatawag na iron. Okay, so mahalaga yan. Ngayon, binanggit ko na mayaman sa vitamin C ang lemons. Pero alam niyo po ba na mayaman din yan sa soluble fiber. At ito ay maraming benefit dahil unang-una, ito'y nakakatulong sa digestion, sa pagdumi, nakakatulong din ang soluble fiber sa mga pasyenteng halimbawa ay matataas ang blood sugar. So, itong plant compound na to, na tinatawag nating lemon, ay maraming health benefits. So, ano pang benefits niyan? Tatanungin ako, Doc, ano pang iba? Pag inom ba ako ng lemon, kailangan sa umaga walang laman ng tiyan? Kailangan ba bago mag-almusal o pagkatapos kumain o bago matulog sa gabi? Walang sinasabi na dapat sa umaga, dapat sa gabi. Ang mahalaga na inom nyo lang po. So pwede ito sa umaga inumin, first thing in the morning, wala ka pang kinain, at pwede naman sa gabi bago matulog. But meron akong mga bibigay sa inyong paalala mamaya, no? Lalo-lalo na yung mga matindi ang tinatawag na acid reflux. Mamaya papaliwanag ko yan. So bukod dun sa vitamin C na pinaka masasabi natin main vitamin na ng lemon, meron pa ho yung mga taglay na mga iba pa tulad ng calcium, merong magnesium, high in fiber, at lahat ito together with the citric acid ay tumutulong na may antibacteria and may antibacterial na, meron pang antivirus o antiviral. So mahalaga yan. Ngayon yung water, so lemon ang pinag-usapan natin. Yung water naman, syempre for hydration, for detoxification, for normal function of the body. So pag kinombine mo yung dalawa, mas may benefit kaysa uminom ka ng plain water kung tutusin. Kaysa naman uminom kayo ng mga juices, soft drinks, coffee, baka mas maganda pa itong inyong inumin. Okay. Ngayon, shoulder, neck, lower back, leg, arm, feeling good. Ngayon, very important na bukod sa binanggit kong vitamin C, malaman nyo na ang lemon, ang vitamins and minerals yan, other than vitamin C, meron din itong potassium. Ang potassium ay tumutulong naman para ma-regulate ang inyong blood pressure, magpababa ng blood pressure, nagbibigay ng positive effect yan sa puso. So maganda nung pag-inom ng lemon water, lalong-lalo na sa mga may heart condition o may alta presyon. May kasamang B6 dito na nagbibigay sa inyo ng added energy. So mga vitamin B ay kilalang yan parang parang energy, mas mataas yung energy mo. So pinapatibay ang nerve at binibigyan ka ng added energy. So let's talk now about the health benefits of lemon other than yung mga pinaliwanag ko. Number 1, ito maaaring gusto nyo to, tumutulong to for weight reduction. Sa weight reduction, ang payo ng pag-inom na to, mas maganda inumin to bago kumain sa almusal. So sa lahat ng mga research na ginawa ko, iniinom to mas maganda bago kumain ng almusal. Bakit? Iniinom ko po yan. Nalaman po na Bago ako mag-almusal, 30 minutes. is ginagawa niya more alkali ang inyong stomach. Sa May ganung bawang paraan, mas makakalus kayo ng timbang na mas mabilis. So, pwede niyo haluan yung lemon water ng konting honey para magdagdag lang ng tamis ng konti dahil yung iba maaaring napapaitan o medyo naasiman.
Pero ang pinakamaganda pala, dapat pag nagtimpla ka ng lemon water, hindi siya mapait. Mamaya ipapaliwanag kung bakit pumapait. Okay, bakit pumapait nga ba yan? Minsan mapait eh. Dapat yan eh, parang medyo, parang ang explanation nila ay parang maasim, pero hindi naman ganun kaasim. Pero hindi dapat mapait. Okay. So, bakit nakakatulong sa weight reduction? Meron pong taglay ang lemon na tinatawag na Saan ka pupunta? pectin. P-E-C-T-I-N. Pectin. Ito ay high in pectin na nagbibigay ng fullness of the stomach. So pag gising mo sa umaga, okay, at uminom ka ng lemon water, pagpalagay natin 1 o 2 baso, mapapansin mo hindi ka mabilis magutom. Yan ang isang mapapansin nyo, hindi mabilis magutom. Okay, then nababawasan din yung craving. So isa sa advice din, inumin daw ang lemon water mga at least 30 minutes bago kumain. So pwedeng sa umaga, pagkagising. Yan, ganyan po ang ginagawa ko. 30 minutos 30 minutes bago kumain. bago Mapapansin mag-almusal. mo, mas lesser ang inyong craving. O ano bang craving? Pagtatakam. Yan, mababawasan. Okay. So sundin niyo yan. Then number 2, ang lemon water, isa pang health benefits ay tumutulong ma-improve ang inyong panunaw, ang inyong digestion. Aba, bakit kaya, no? Tubig lang naman to ininom. Bakit naman nakatulong to? Kasi ganito. Nabanggit ko kanina na may citrus juice o citrus acid ang lemon. Tumutulong po ito sa atay na gumawa o mag-produce ng bile. So, ini-stimulate niya yung atay mo na gumawa ng more bile. Kung makikita niyo po sa illustration, yan po yung atay. Tapos, sa ilalim niya may kulay green, di ba? Yung kulay green na yan po yung gallbladder. So, gagawa yung atay ng bile, ilalagay niya ngayon sa bodega na gallbladder. So, every time na kumain ka, meron kang bile na nandyan sa gallbladder mo na linalabas ng gallbladder papunta sa stomach together with the pancreas na meron siyang tinatawag na mga pancreatic enzyme, mga lipase, amylase. Ito yung pandagdag sa panunaw ng inyong kinain. Sa ganung paraan, mas maganda ngayon ang inyong digestion. O, di ba maganda? Kaya marami sa iba na, Doc, bakit ako madaling makabag? Dahil yung atay, hindi gumagawa ng sapat na bile. Pwedeng isa sa reason yon. So, malaking tulong yan at hindi lang doon. Nakakatulong din ito dahil sa digestion, dahil nag-help siya, tumutulong siya sa detoxification ng inyong body. Dinidetoxify niya. So, nakakatulong ang lemon water sa mga hirap dumumi o kaya nagdadiarrhea. So, inaayos niya yung digestive system. So, ang suggestion ko sa mga nakikinig na medyo sira ang pagdumi niya, minsan malambot, minsan mahirap, walang masama. Uminom lang po kayo ng 1 glass of lemon water daily. Tingnan nyo 1 glass lang. Any time of the day. So, try nyo po yan. Makakatulong yan sa digestion-related problems. At may bonus pa. Dok, ano yung bonus na yan? Ang bonus, pag may bad breath. Pag may bad breath, nalaman na yung citric acid ng lemon juice ay tumutulong na patayin yung bakterya na maaaring mag-cause ng bad breath. Lalo na kung katatapos silang kumain ng mga pagkain na alam nyo na masangsang, sibuyas, sili at kung ano pa, ay suggest na after nyo kumain, uminom kayo ng lemon water. Okay. Iba dyan, iba, pag pumunta ka sa mga social na restaurant, magtataka kayo, aba, bakit yung waiter, pag nagsasali ng tubig, yung kanyang pitcher, no? Meron pong lemon, tapos meron pang mga dahon-dahon. Yung dahon-dahon, kadalasan mint. Ang purpose naman yun, minsan ay pampabango, pampalasa. Pero yung lemon naman, ang purpose niya is to help sa digestion. So, pag yun ang ininom mo, kasi hindi ka madaling maimpatso o kabagin. Yan ang isa sa naobserbahan ko. Maski ako, yan ang naobserbahan ko. So, try nyo. So, maganda na nga sa bad breath, maganda pa sa mga hindi masyado natunawan o madalas na kinakabag. Pero, binanggit ko kanina na kung may acid reflux po kayo, ito po yung madalas na nangangasim, sinisikmura, humihilab ang tiyan, at umakit hanggang dibdib na parang minsan nahirapang huminga, sa iba, okay naman na uminom ng lemon water. Pero may iba akong mga pasyente na parang sensitive, na pag inom nila, lalong sumasama. So, nasa sa inyo na rin, obserbahan nyo. Just like apple cider,
May mga iba na umiinom ng apple cider either diretso, no? Isang kutsara, iniinom nila o kutsarita, diretso sa bibig. Yung iba, hinahalo sa isang basong tubig. Pero may iba, okay lang, doon sa mga may GERD. Pero may iba naman na hindi. So, kayo nang bahala mag-observe. At kung napansin nyo ba, medyo sumakit, huwag nyo nang ituloy. Okay? Pero kung napansin nyo, nakatulong, aba, nawala yung kabag. Mas gumanda yung pagdumi. Napansin nyo, nawala yung parang pag-akit ng asido o yung tinatawag na acid reflux. Pwede nyo itry at inumin yan tuloy-tuloy. Once a day lang muna for the meantime, hanggang sa makita nyo muna kung ano yung benefits. Okay? Then ano pang ibang benefits? Kita nyo, ang dami ha. Number 3, tumutulong ang lemon water sa pag-manage ng inyong blood pressure at bumababa ang chance na magkaroon kayo ng stroke. Sa isang baso lang, pwede mabigyan kayo ng ganyang protection. Okay. So, bakit? May paliwanag. Kasi ang high blood pressure kadalasan, pag uminom sila ng lemon water, mas feel nila, mas relax sila. So, ko na mabawasan kanilang stress, ang tulog nila mas gumaganda at sa isang pag-aaral nakita 19% bumababa sa isang tao na regular na uminom ng lemon water. As I mentioned, 1 glass or 2 glasses a day lang maaaring magbigay na ng ganyang protection. Ayaw niyo ba yun? Sa isa, 2 basong lemon water lang. So yung buong araw, hindi po lahat iinumin yung lemon water. So, pwedeng sa umagahan, before breakfast, o kaya after lunch or after dinner. Di ba? So ganun lang makabigay ng protection sa inyo. So why not, di ba? Then number 4, tumutulong to ma-boost ang inyong immune system. Nabanggit ko na yan kanina. Pero, anong magandang function nito? Again, yung lemon tumutulong ma-boost ang inyong immune system at mapapansin nyo kung regular pag-inom niyan, yung mga madalas na sinisipon, yung mabilis kapitan ng mga ubo o kaya trangkaso, ay makikinabang sa pag-inom ng lemon water. At as I've said, tumutulong yan ma-absorb ang iron. So I suggest, kung meron sa inyong umiinom ng ferrous sulfate, halimbawa, na nasa capsule, ferrous sulfate, ferrous fumarate, maraming klase yan. I suggest, pwede kayong uminom nito. Or kung ayaw nyo, mag-take kayo ng vitamin C na supplement para mas magandang absorption ng inyong iniinom na iron supplement. Okay? Then number 5, tumutulong ang pag-inom ng lemon water to improve your detoxification. So ano yung detoxification? Parang nililinis ang sistema ng katawan nyo. Lemon water aids in cleansing. Cleansing, parang linilinis. Yung tinatawag na lymphatic system. Ang lymphatic system, yan yung mga tinatawag yung kulani. Lahat tayo may kulani. Pag namamagayan, ibig sabihin may problema. Pero ang kulani, kaya tayo may kulani, parang yan tagalinis ng mga toxic waste sa ating katawan. So yan yung parang lahat ng mga dead cells, yung mga bacteria, mga virus na itatapon ng katawan natin, napupunta yan dyan sa lymphatic system o kulani. So, tumutulong siya mag-detoxify, linilinis siya yung mga toxic waste o toxin sa ating katawan na nabibuild up yan sa loob ng ating lymphatic system. Binabalance ng lemon water yung body's pH na tinatawag, yung acidity level natin sa alkali. Tumutulong din yan sa liver na i-flush out yung mga toxin kasi ang liver yan yung detoxifier. Then number 6, ang lemon water ay ini-increase ang ating energy level. Nabanggit ko yan kanina because of the vitamin B6. So, anong ginagawa ng lemon water? Lemon water, mapamalamig man o hot yan, pwedeng hot, pwedeng warm, pwedeng malamig, pwede naman kung tutuusin, ay mayaman sa antioxidant. So, antioxidant tumutulong na bawasan yung fatigue natin. Fatigue, pag sinabing fatigue, yung madali kang mapagod o manghina. So, ini-energize niya yung katawan natin, i-increase niya yung supply ng ating oxygen by improving the hydration of the body. So, yan, ang daming property po niyan. So, booster ng immune system. Number 7, tumutulong it reduces inflammation. Ano ibig sabihin na inflammation? Diba? Yung mga nakikinig sa atin na maraming mga sakit-sakit ng mga joints. Kadalasan ang tawag dyan, inflammation, pamamaga, pangkirot. So, ito'y tumutulong. Ang lemon water, nag-neutralize siya ng mga acid level ng ating katawan. So, kinoconsider to na parang slightly alkaline na tumutulong siya.
na i-balance ang ating katawan. So, may pag-aaral na yung tinatawag na alkalizing effect ng citrus fruits ay nag-neutralize din ng stomach acid. Kaya may mga pasyente na maaaring makinabang din sa acid, sa yung mga may acid reflux, at yung palagi na lang may mga joint pain o pamamaga na mga kasukasuan. Then number 8, very interesting to ha, manages kidney stone. Ibig sabihin, nakakatulong ang regular na pag-inom ng lemon water para hindi ka magkaroon ng bato sa bato, o kaya kung may bato sa bato ka na, makatulong yan para hindi na dumami. At sa isang banda, may mga pag-aaral na nakakatulong pa to na papaliit yung existing na bato na nandyan na sa inyong bato. Puros bato sa bato sa bato. O ya, makakala nyo, may endorso ako Nagkataon lang bato sa bato ang pinag-uusapan. Bakit? May paliwanag din. Ang regular na pag-inom ng lemon water ay napatunayan na positive effect sa kidney health. Bakit? Tumutulong siya maiwasan ang pamumuo o pagkakaroon ng mga kidney stones. So, bakit na naman? Kasi nalaman ang lemon water ay may taglay din na citrate. Anong citrate? I'm sure yung mga nakikinig sa inyo ngayon na meron pong bato sa bato, umiinom ng potassium citrate. Di ba? Yung potassium citrate, ang main purpose na makatulong na hindi na mamuo pa o lumaki pa yung bato, at sa isang banda, pwede pang mabawasan yung pwede pang lumiit o mapaliit yung bato dyan sa inyong kidney. Yun po yung potassium citrate, di ba? Ito po, tumutulong na ma-increase ang urine citrate nyo to reduce kidney stone risk. Bukod dyan, tumutulong din ang citrate to improve your sore throat, suppress your appetite, ano ibig sabihin? Parang mawala ka masyado ng ganang kumain. Pero, syempre, hindi naman to yung pag ininom mo, mawalan ka ng gana. Para lang sa mga matatakaw. Okay? So, yun ang importance nun. Ang pag-aaral na to, binabasa ko, is 2014 na pag-aaral na ginawa po ito sa isang university na sinasabi 4 lemons a day. O, pakinggan nyo 4 lemons a day, ihahalo nyo sa 2 liters of water. So, ang isang system, pwede nyo pong hatiin lang yung lemon, ibabad nyo lang po sa 2 litro, so 4 na lemon po, no? So, ito po 4 na ganito. So, hatiin nyo po, okay? Maski isang hati lang, ibabad nyo po sa 2 litro ng tubig. The following day, pwede mong inumin. O kaya, hintayin mo lang sandali, inumin nyo. Kasi meron po mga nabasa ako na pag 3 to 4 hours lang ang pwede nyong pag-inom nun. For example, tinimpla niyo yung lemon at nasa room temperature, nandito lang sa kwarto. Halimbawa, mga 3 to 4 hours dapat ininom nyo na. Pero kung nakalagay sa rep, pwedeng tumagal hanggang 3 to 4 days. So, malaking bagay pala pag linagay nyo sa rep, mas na-preserve. Okay? Dahil nasabi na mas nagiging mapakla kung mas matagal nakababad yung lemon. That's number 1. Number 2, kung in-squeeze ninyo. So, ang mga nababasa ko, hindi i-squeeze. Hatiin nyo lang at ilagay nyo lang po. Halimbawa, ito, meron akong ininom dito na tumbler. So, maghati ako. So, kung ganito karami, pwede na siguro dito isang lemon o kalahating lemon, ilagay ko dyan. Then, pwede kong shake a little. Pwede ko nang inumin. So, kung iiwan ko lang sa room temperature, dapat naubos ko na yan sa loob lang ng 3 to 4 hours. Pero kung ganito karami naman, usually, 1-2 oras, ubos na, di ba? Pero kung ang titimpla mo, malaki, halimbawa, 1 litro, tapos lalagyan mo ng 4 na lemon, so siguro naman, pag hindi mo inumin agad, lagyan nyo sa ref. Okay? So, doon sa mga sinabi ko, ito pa. Isa pang health benefits, tumutulong to as cancer prevention. Well, isa na siguro sa dahilan, yung vitamin C, antioxidant yan. Ang antioxidant, napaliwanag ko to many times, antioxidant. So, anti is kontra. Oxidant is a chemical process inside the body na yung oxygen molecule niyo na dapat dalawa, kaya nga tinawag na O2, sa anuman dahilan, naghiwalay, naging O1-O1. Itong O1-O1, kumabit naman sila sa mga O2-O2, nasira-sira yung mga relasyon. So, kumbaga O2, magpares, 2 oxygen molecule, may sumama na isa lang. Sumama! Nagkagulo yung mag-asawa. Aba, parang telenovela, no? So, yun po yun. Ibig sabihin nun. So, doon nagkakaroon ng cancer once na nasira yung mga molecules ng oxygen. So, ang tawag doon, antioxidant. Kontrahin mo.
oxidation, yung masamang proseso. So, yun ang isang benefit. And number 10, ito very important. Baka naman may nanonood dyan sa inyo na may asthma. Hika. Ito, bigyan ko kayo ng tip. Subukan nyo lang mag-lemon water. Okay? Nakita po sa isang pag-aaral na yung mga uminom ng lemon water ay mas mababa o ang tsansa na atakihin o mas madalang na inaatake ng asthma. Well, wala namang masama, di ba? Ilang taon na kayo uminom ng mga kung ano-ano, ilang taon na kayo nag-nebulize, meron kayong mga inhaler. Ano masama? Kung dagdag mo yung lemon water, 2 glasses to 3 glasses a day. Walang masama. Try nyo. Balitaan nyo ako, ha? Siguro after mga 1 month nyo iniinom yan, tingnan nyo lang kung nabawasan ba yung pag-atake nyo ng hika. Mas hindi ka anong malay ko, di ba? Try nyo, wala namang masama. So ngayon, since naturo ko na yung mga benefits ng pag-inom ng lemon water, ituturo ko na mga yung how to prepare, how often to drink, and sino yung mga hindi pwedeng uminom. Ito po. How to prepare lemon water. Ito po yung ingredients natin, ha? 6 lemons, 600 ml of water. So, parang sinasabi, every 100 ml of water, 1 lemon. Okay. And honey. Okay. Optional na itong honey. Okay? So, optional yan. Sa ibang tao na gusto, okay. Walang masama mag-honey. So, paglalagyan mo naman ng honey, kada ml, kada 100 ml, pwede kang maglagay ng half teaspoon. So more or less, sa 600 ml, pwede kang maglagay ng mga 3 teaspoon. Half teaspoon eh. Half teaspoon, okay. So minsan depende na sa inyo, sa panlasa nyo. Okay. So anong gagawin nyo ngayon dyan? So ganito po, tandaan nyo 6 lemons, 600 ml. So every 100 ml, baka may magtanong, Doc, kano karaming 100 ml? Abay, mahirapan tayo niyan. Kumuha ka na po ng measuring cup, no? Usually, ang advice ko, alam mo yung mga bottled water, di ba nakalagay doon? 300 ml. Yung mismong bote. So, dalawang ganon tansya mo, tansyahan na lang to. More or less, gawin nyo na lang na ang isang baso, 200 ml halimbawa. Okay, so bali 3 baso to. Okay. So, ngayon ang gagawin nyo ganito. Hatiin nyo lang yung lemon sa kalahati. Hatiin nyo lang. Huwag nyo pipigaan. Huwag nyo alisin yung buto. Basta hatiin nyo lang. I-add nyo po yung 600 ml ng water, pakuluan nyo po ng 3 minutes. So, 3 minutes, nagbo-boil yan ng 3 minutes. After 3 minutes, palamigin nyo na po ng mga 10 to 15 minutes, tapos salain nyo na, alisin nyo na po yung lemon, alisin nyo na po yung mga pulp bits, o kaya, pwede nyo isama yung pulp bits, wag lang yung buto. Okay. Ngayon, di syempre, after 10 to 15 minutes, yung 600 ml, pag pinakuluan mo yan ng 3 minutes, malapang, magiging about 550 ml yan. Dahil, di ba, mag-evaporate yan eh. So, palamigin nyo lang konti. O di, after that, pag malamig na o medyo mainit-init pa, yung medyo warm, pwede nyo na po siyang inumin. So, ang tanong, anong time? So, as I've said, pwedeng umaga, tanghali, gabi, pwedeng before kumain, pwedeng after, nasa sa inyo. Dahil walang sinasabi na effective na kailangan ganito, except pag gusto pumayat. Kung gusto pumayat, dapat before kumain. Okay. So, ngayon, bakit nagiging mapait? Isa sa nagiging dahilan bakit nagiging mapait, pag in-squeeze nyo po yung mismong lemon, tapos yung buto na press nyo, yun na nagpapapait. Parang naalala ko yung suha. Sabi nila, pag binuksan nyo daw yung suha at mali daw hiwa mo, medyo nagiging mapakla. Totoo ba yun? Paki-message nyo, totoo ba yun? Narinig ko lang ho yun na pag mali daw hiwa mo ng suha, nagiging mapait. So, is it true? Hindi ko alam kasi hindi mo ako naghihiwa ng suha. Pero baka may iba sa inyo nakakalam, pakishare nyo po dyan sa comment box. So yan po yung pag-prepare. Ngayon, yung iba ganito ginagawa. So tubig lang mismo, magsa-slice lang sila. So hindi na nga isang buong ganito. Ang ginagawa nila, slice, lalagyan lang ng isang piraso. Para kumbaga sa, alam niyo yung pipino na nilalagay nyo sa mata rito na parang isang hiwa, dinalagay lang dyan, nakababad lang. Diba? Pagkababad, shake ng ganon. Tapos iinumin na niya. Pwede rin. Okay, pwede rin yun. Yung iba naman ang ginagawa, yung mismong katas lang kinukuha. So, ini-squeeze nila, kinukuha lang yung juice, at hinahalo nila ngayon sa tubig. Ngayon, yung mismong napagbalatan na, yung napagpigaan na, pinapakuluan nila. Meron namang ganon. Tapos yung pinagpakuluan nun, iniinom din.
Pero may advantage yan, huwag niyo itatapon to. Dahil, yung iba sa inyo, baka napanood nyo na yung aking video na ang title Beauty Tips. Eh kung naalala nyo, sinabi kong lemon. Bukod sa iinumin, kinakain, pwede rin pamahid. Saan? Sa kilikili. Doon sa mga itim ang kilikili. Pag maligo kayo, gamitin nyo po yung lemon pang kiskis. Aba, tingnan nyo kung ano mangyari. Aasim lang. Hindi. Mawawala daw yung pag-itim at nakakatulong din daw sa amoy. Walang masama, di ba? Gawin nyo. Yung iba nga, kalamansi ginagamit. By the way, may nagtanong din na ito dati, Dok, paano mahal ang lemon? Baka pwedeng kalamansi. Pwede rin naman, pero pag kalamansi kasi, ang isang ganito, katumbas nito more or less 10 o kaya 12 na kalamansi. So, pwede nyo rin gawin, i-compute nyo na lang sa 12. 12 na lang siguro, o 10, para hindi nyo makalimutan. So, yung ibang ginagawa, 10 kalamansi, pinipiga nyo lang. Tapos, iniinom nila puro, o kaya sa tubig ginahalo. So, nasa sa inyo. But, itong pinapaliwanag ko na pakukuluan nyo, maganda po ito. I-try nyo. Hindi po mapait. Parang regular tubig na may konting asim lang. Kung lalagyan mo pa ng lemon, para ka nag-lemon juice. Ang sarap din, di ba? Pwede. Ngayon, since nabanggit ko kanina, di ba, na meron din hindi pwede uminom. Yung talagang mortal na uminom. So, yung sa acid reflux, pwede uminom, pwede hindi. Depende sa inyong makikitang reaction sa katawan. Pero ito po yung mga hindi talaga pwede uminom, ha? Yung natural acid ng lemon juice ay pwede mag-erode, makasira sa mga dental enamel. So itong mga enamel, no, yung mga madudulas ng ngipin, mas pwede masira yan, lalo na pag may edad. So para maiwasan yan, pwede maiwasan. Pagkatapos yung uminom, make sure to gargle. Make sure to gargle lang ng water siguro. Gargle lang kayo ng water. Pwede na po yung makatulong. Pero sa mga talaga, sira na yung ngipin, maaaring baka lalong magkaroon ng problema. That's number 1. And number 2, ang lemon ay meron din mataas na tyramine. Ang tyramine, nakadalasan, nakikita rin sa mga preserved, sa mga pagkain na tapa, mga ganyan, langgunisa, pwede mag-cause po yan ng migraine attack. So kung meron po kayong history ng migraine, baka pag inom nyo po ng lemon water o anumang pagkain na may citrus, ay pwede magpa-atake ng migraine. So, yan po. So, yan po ang ating lecture na yon. So, sana, maganda po ba yung lecture ko? Naintindihan nyo, may natutunan po ba kayo? Kung meron naman, pakiusap naman. Pag-thumbs up kayo. Kasi masipag mag-thumbs down yung iba, pero yung thumbs up, medyo tamad. Nag-usap kami ng misis ko na pag mas marami pa yung thumbs down, mag-iisip na ako, baka naman ayaw na talaga ako ng mga tao. Ba't pa ako magaganito, di ba? So patunayan nyo na gusto nyo po na ituloy ang gabay sa kalusugan by doing thumbs up, syempre. Tapos, mag-subscribe na rin yung mga hindi pa nakasubscribe. Then, syempre, mag-click kayo dun sa notification bell para updated po kayo. Dahil itong pagbabalik ko, regular na tayo. At least once a week or twice a week, gagawa po tayo ng mga health video para sa inyo. Okay? So, I hope may natutunan po kayo. At maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nag-aaban sa akin dahil nawala ako ng mga ilang linggo. Maraming salamat dahil buong October, 2 beses lang ako nakapag-video, no? So maraming salamat po at sana nakatulong po ako sa inyo. Thank you. Okay? Ako po sino? Dr. Gary C. Yes! Si. Gabay sa kalusugan. Gabay sa kalusugan nyo. Okay? Maraming salamat po. Bye-bye! Ayan, po. Sana nakatulong sa atin yung paliwanag ni Dr. Gary C. about lemon water. Ako po meron akong timplahan 2.5 liter. Ang nilalagay ko po doon, tatlong lemon. Nilalagay ko po doon sa aking 2.5 liter na ngayon ay nakarep. Yan ang aking ginagamit araw-araw. Bago mag-almusal at bago matulog sa gabi. Pero inahaluan ko po ng bawang. Ganito na lamang po. Brother Manny Bautista, inyong kaibigan Jesus. God bless us all. Bye-bye!